Makikita natin dito yung labas ng stadium. Sa loob, gulat ang mga manonood, pati na rin ang kainan team dahil dikit ang laban. Nagagawa ng Shohoku na sabayan ang mabilis na Toyotama. Dito, unti-unti na nilang napapansin ang halimaw sa loob, ang number 4 ng Shohoku na walang iba kundi si Takenori Akagi. Isang napakaangas na panel kung saan naipasok ni Akagi mula sa ilalim ang kanyang tira kahit na may nakadikit na defender sa kanya. Pasok ang tira ni Akagi, nag-celebrate agad ang team. Dito, makikita natin na mas nahirapan pa daw si Akagi kay Uzumi. Pinapatunayan na ni Akagi sa buong Japan na isa siyang national level player at siya ang undeniable na number 1 center ng Kanagawa. Ipinakita na hindi lang ordinaryong fans ang nanonood. Nasa stands din ang reigning national champions, ang Sano Kogyo. Maging ang head coach nilang si Goro Domoto ay kalmadong napuri si Akagi. Sinasabing isa siyang good center. Big deal ito kasi galing mismo sa pinakamalakas na team. Ramdam na ang frustration ng Toyotama. Pinapagalitan ni Kishimoto yung center nilang si Iwata. Sabi niya, wag daw subukang i-one-on-one si Akagi dahil masyadong malayo ang agwat ng galing nila. Kailangan na nilang mag-adjust ng depensa. Nagwawala na ang fans ng Toyotama. Sinasabihan nilang bumagal ang laro. Sinasadya kasi ng Shohoku na pabagalin ang pacing para hindi makatakbo ang Toyotama. Nadinig ito ni Sakuragi at may sinabi, naglalaro ng mabagal ang Shohoku dahil nakaupo sa bench ang kanilang ace. Dahil diyan napatayo ang ating bida na si Hanamichi at sinabing siya ang kanilang trump card. Sumigaw na si Sakuragi sa mga fans. Sabi niya, tatahimik din sila pag pumasok na ang ace. Na syempre feeling niya, siya yon. Samantala, sa loob ng court, na-realize ng Toyotama na kay Akagi lang umaasa ang Shohoku kaya nagdesisyon silang i-triple team siya. Tingnan niyo ang eksena sa sumunod na panel. Pagkatanggap ni Akagi ng bola sa ilalim, pinalibutan agad siya ng 3 players ng Toyotama. Pero hindi sakim si Akagi dahil alam niyang mag-o-open up ang perimeter dahil sa triple team. Mabilis niyang ipinasa ang bola palabas. At sino ang sumalo? Ang super rookie na si Kaede Rukawa. Agad-agad gumawa ng porma si Rukawa para tumira. Nakafocus ang art ni Takehiko Inoue sa napakagandang porma ni Rukawa. Stop on a dime, talon ng mataas at perpektong shooting form. Balanseng mga paa, mataas na pagtalon, at ang bola mataas din ang release. Gulat na gulat ang defender ng Toyotama at ang mga nanonood. Napakabilis daw ng release ni Rukawa at masyadong mataas ang release point para ma-block. Wala silang magawa kundi panoorin ang bola. Ito guys ang pinaka-highlight na page para sa akin. Nag-zoom in kay Sakuragi. Pagkatapos niyang mag-practice ng 20,000 jump shots nung training camp, nag-level up ang basketball IQ niya. Dahil doon, for the first time, na-realize niya kung gaano kahalimaw ang tira ni Rukawa. Naiintindihan na niya ang mechanics ng isang perpektong tira. Pumasok ang tira at lumamang ang Shohoku, pero sa isip ni Sakuragi, masakit itong tanggapin. Ipinaliwanag ng narration na yung eksaktong porma at perfect shot na paulit-ulit niyang ini-imagine nung nagpa-practice siya ng 20,000 times. Yun mismo ang natural at walang kahirap-hirap na ginawa ni Rukawa sa mismong laro. Paglipat sa sunod na panel, nagplano sina Akagi at Rukawa. Ang ganda ng chemistry pero hindi nagpatinag ang Toyotama. Mabilis na gumanti ang ace killer nila na si Minami ng isang 3-pointer. Nakuha ulit ng Toyotama ang lamang 2018. Nagpanggap si Minami na tutulong sa pag-triple team kay Akagi. Dahil dito naipasa ni Akagi ang bola kay Rukawa pero handa si Minami sa depensa. Nakabantay agad kay Rukawa. Pero syempre si Rukawa yan, hindi magpapatalo. Kinuha agad ni Rukawa ang bola at nakipag one-on-one kay Minami. Gusto niyang bumawi agad sa humarap sa kanya. Pagkatapos ng sunod-sunod na fake ay nag-pull-up jumper si Rukawa sa mismong mukha ni Minami. Kitang-kita ang gulat ng kalaban. Kahit yung coach ng Toyotama, napansin na parang spring ang katawan ni Rukawa dahil sa taas ng talon at ganda ng balanse nito. Pumasok na naman ang tira ni Rukawa. Pinupuri siya ng kainan at ng buong Sano team dahil freshman pa lang pero gumagawa na ng pangalan sa nationals. Habang nangyayari ito, tingnan niyo si Sakuragi sa baba. Nagngangalit ang mga ngipin sa sobrang selos dahil si Rukawa na naman ang bida. Isang nakakatawang chibi gag panel sa dulo ng chapter.
Sinisigawan ni Sakuragi si Rukawa na wag daw maging mayabang at alam na raw niya yung mga moves na yon. Pero dinededma lang siya ni Rukawa gaya ng dati. Mabilis ang commercial muna. Shoutout sa mga nag-comment sa Slam Dunk noong nakaraang linggo. Patuloy lang mag-comment at may tsansa ulit maisama sa susunod na video. Take care po and God bless. Pansin ng lahat ang pagbabago ng ihip ng hangin. Ang crowd na dati ay hindi bilib sa Shohoku, ngayon ay napapahanga na kay Rukawa. Pero nagbabala si Kogure. Mukha lang madali ang puntos ni Rukawa pero ang totoo dikit ang depensa ni Minami. Sa gitna ng court kitang-kita ang tensyon. Hindi na lang basta unknowns ang turing kina Akagi at Rukawa. Sila na ang real deal na kinatatakutan ng Toyotama. Habang nagpapakitang gilas si Rukawa, heto si Sakuragi. Umuusok ang ilong sa inis sa bench. Ayaw niyang malamangan ng Sly Fox. Samantala, tuloy ang palitan ng depensa. Handa na ang lahat na itigil ang opensa ng Toyotama. Let's stop him. Pero may mahalagang lesson si Coach Ansai para kay Sakuragi. Ipinaliwanag niya ang 3 fakes na ginawa ni Rukawa bago tumira. Sabi ni Ansai, kung gusto ni Hanamichi na malampasan si Rukawa, kailangan niyang manakaw ang skills nito at mag-ensayo ng 3 beses na mas matindi. Napako ang tingin ni Sakuragi kay Rukawa. Ramdam niya ang pressure. Sabi ni Ansai, kung hindi siya magsisikap, buong high school career niya ay mananatili lang siyang nasa anino ng galing ni Rukawa. Kahit anong pilit ni Sakuragi na hindi aminin, malayo na talaga ang narating ni Rukawa simula junior high. Pero sa kabilang panig, may napansin si Maki ng kainan. Ang number 4 ng Toyotama na si Minami ay may binabalak. Mainit ang labanan ni Rukawa at Minami. Pero babala ng narrator, hindi basta-basta ang Toyotama at si Minami. May madilim na reputasyon na sisira sa momentum ng Shohoku. Saglit muna tayong lilihis sa ibang court. Habang mainit ang laban sa nationals, ang ibang teams tulad ng Shoyo ay abala rin sa kanilang sariling ensayo, pero ang isip nila nandun din sa laro ng Shohoku at Toyotama. Heto si Fujima ng Shoyo, basang-basa ng pawis sa training. Alam niya ang panganib na dala ng Toyotama. Tinatanong ng baseball team nila sa kanila, bakit ba ganun na lang katindi ang pawis ng basketball team ngayon? Para sa Shoyo, tapos na ang summer pero ang winter invitational ang tanging focus nila. Gayunpaman, hindi nila pwedeng balewalain ang Toyotama, lalo na ang determinasyon ni Minami na manalo sa kahit anong paraan. Flashback tayo sa laban ng Shoyo at Toyotama dati. Lamang ang Shoyo at kontrolado ni Fujima ang laro. Pero dito natin makikita kung paano tinitingnan ni Minami ang bawat galaw ng ace ng kalaban. Grabe ang laro ni Fujima, nakaka-20 points na siya agad. Siya ang sentro ng opensa ng Shoyo at walang makapigil sa kanya. Pero ang tagumpay na ito may kapalit palang masama. Dito na pumasok ang plano ni Minami. Alam niyang si Fujima ang ace. At kahit junior pa lang siya noon, nandoon na ang bagsik niya. Sabi niya, ikaw nga ang ace. Kahit junior ka pa lang. Pagkatapos ng flashback ay ito naman ang bumulaga sa atin, Bogs. Isang aksidente o sadyang pananakit. Sa gitna ng ere, tinamaan ng siko ni Minami ang mukha ni Rukawa, isang marahas na tagpo na nagpatahimik sa buong stadium. Tumba si Rukawa, kitang-kita ang sakit sa mukha ng pambato ng Shohoku. Ang impact ng siko ni Minami, hindi biro. Gulat ang lahat, pati ang mga teammates ni Rukawa ay hindi makapaniwala. Dito na lumabas ang katotohanan. Si Tsuyoshi Minami, ang tinaguriang The Ace Killer, ang kanyang trabaho. Patumbahin ang pinakamagaling na player ng kalaban para masiguro ang panalo. Hindi nakatiis si Sakuragi, sugod siya kay Minami. Sinadya mo yon, sigaw ni Hanamichi. Kahit si Akagi, kailangang pigilan ang nagngangalit na si Sakuragi para hindi sila ma-technical foul. Nagbabanta ang referee, huminahon ka o i-eject kita. Pero si Sakuragi hindi natatakot. Bagsak pa rin si Rukawa sa court at posibleng nagka-concussion ito kaya nagpatawag na kumuha ng stretcher. Ito ba ang sinasabi mong gagawin ng lahat para manalo? Tanong ni Akagi. Dahil dito ay desididong pabagsakin ni Akagi ang Toyotama. You're going down. Banta ng captain natin. Quick rule check mula kay Dr. T, Article 71, kapag ang player sa bench ay lumabas ng team area, technical foul yan. Buti na lang at napigilan si Sakuragi.
Ano na kaya ang mangyayari sa Shohoku ngayong sugatan ng kanilang ace? Abangan sa susunod na episode.